Ka-Express. Noong February 26, 2026 sa SM Mall of Asia Arena, bumagsak ang Gilas sa sobrang dikitang laban kontra sa New Zealand Tall Blacks, 69-66 sa pagpapatuloy ng FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers. Ito ang unang pagkatalo ng Gilas sa kasalukuyang mundo at ngayon ay may 2-1 record sa Group A. Isang possession game mula simula hanggang dulo. Ngunit kinulang sa huling execution ang pambansang koponan. Mula pa sa opening quarter, ramdam na agad ang intensity. Physical ang depensa ng New Zealand at malinaw ang game plan nila. Pigilan si Justin Brownlee. Naging matagumpay ang kanilang defensive scheme dahil natigil si Brownlee sa 4 points lamang sa 2 of 10 shooting. Isang bihirang off night para sa karaniwang go-to scorer ng Gilas. Sa kabila nito, nanatiling dikit ang laban. Nakabawi ang Gilas sa second quarter at nagtapos ang first half na tabla, 37-all. Matapos ang solid rally at improved ball movement. Gayunpaman sa third quarter, nagkaroon ng separation ang Tall Blacks. Nakabuild sila ng double-digit lead sa pamamagitan ng interior attacks and second chance opportunities. Dito ramdam ang kawalan ni Kai Sotto na patuloy pang naka-sideline dahil sa ACL recovery. Ang kanyang rim protection and rebounding presence sana ang maaaring pumigil sa momentum ng New Zealand sa yugtong iyon ng laro. Sa fourth quarter, muling nagpakita ng puso ang Gilas. Pinangunahan ni Dwight Ramos at CJ Perez ang comeback attempt. Nagbigay din ng mahalagang minutes na AJ Edu and Quentin Millora-Brown sa depensa at hustle plays. Naibaba ang lamang sa isang possession sa final minute, ngunit hindi na nakumpleto ang comeback. Sa huli, 3 points ang pagitan. Sa standings, nanatiling nasa contention ang Gilas sa Group A kahit bumaba sa 2-1. Australia pa rin ang nangunguna matapos ang panalo kontra Guam, habang nakahabol ang New Zealand sa karera. Susunod na laban ng Gilas ay sa March 1 kontra sa Australian Boomers mula sa MOA Arena, 7:30 PM tip-off. Isang mahalagang laban ito para sa positioning patungo sa susunod na yugto ng qualifiers. Matapos ang laro, naging main talking point ang naturalized slot. Maraming fans ang nagpahayag ng pagkadismaya sa off-night ni Brownlee at nanawagan na pag-isipan ang long-term plan. Lumakas ang usapan tungkol kay Jordan Clarkson bilang posibleng option sa mga susunod na windows. Ayon sa mga ulat, may patuloy na communication sa pagitan ng kampo ni Clarkson at ng SBP hinggil sa future availability, bagamat walang official na confirmation para sa March 1 game. Sa kabila ng pagkatalo, ipinakita ng Gilas ang resilience at fighting spirit laban sa isang matatag na programa. Ang 66-69 na resulta ay nag-highlight ng ilang areas for adjustment: perimeter shooting consistency, rebounding control, and front court depth habang wala si Kai Sotto. Ayon sa coaching staff ni Tim Cone, nakatuon na ang koponan sa mabilisang recovery at paghahanda para sa Australia. Nationwide reaction ay halo-halong heartbreak at pride. Marami ang nagsabing, sayang, kaya hanggang dulo. Habang ang iba ay mas tumitingin sa mas malaking larawan. Competitive pa rin ang Gilas kahit kulang sa manpower. Sa ngayon, malinaw ang mission. Protektahan ang home court sa March 1 at manitilihin ang momentum sa qualifiers. Makabounce back ba ang Gilas laban sa undefeated Australia? At magbubukas na ba ang bagong yugto para sa naturalized position? Buong bayan nakatutok. Sa harap ng punong crowd sa SM Mall of Asia Arena noong February 26, 2026, nagtala ang Gilas ng unang pagkatalo sa kasalukuyang window ng FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers matapos yumukos sa New Zealand Tall Blacks, 69-66. Isang dikitang laban mula simula hanggang dulo. Ngunit kinulang ang pambansang koponan sa huling execution upang makumpleto ang comeback. Tabla ang laban sa halftime, 37-all, matapos makabawi ang Gilas mula sa early deficit. Gayunpaman, sa third quarter, nagkaroon ng separation ang Tall Blacks. Nakbuo ng double-digit lead sa pamamagitan ng agresibong interior attacks at disiplina sa depensa. Sa fourth quarter, nagpakita ng matinding laban ang Gilas at naibaba ang lamang sa isang possession. Ngunit hindi na naagaw ang panalo. Isa sa pangunahing usapan matapos ang laro ay ang bihirang off-night ni Justin Brownlee na natigil sa 4 points lamang, 2 of 10 shooting. Malinaw ang defensive focus ng New Zealand na pigilan ang naturalized player ng Gilas at naging epektibo ito. Sa kabila nito, nag-step up sina Dwight Ramos at CJ Perez sa shooting, habang sina AJ Edu at Quentin Millora-Brown ay nagbigay ng solidong contribution sa depensa at rebounding. Kapansin-pansin din ang patuloy na pagkawala ni Kai Sotto na naka-sideline pa rin dahil sa ACL recovery. Ramdam ang kakulangan sa rim protection at interior presence, lalo na sa third quarter kung saan nakakuha ng momentum ang Tall Blacks sa loob. Ang kanyang pagbabalik sa mga susunod na window ay inaasahang magdagdag ng balanse sa front court rotation ng Gilas.
Bumaba sa 2-1 ang record ng Gilas sa Group A. Ngunit nanatili pa rin sa contention para sa susunod na yugto ng qualifiers. Susunod na haharapin ng koponan ang Australia Boomers sa March 1 mula sa MOA Arena at isang mahalagang laban ito para sa positioning sa grupo. Matapos ang laro, lumakas din ang discussion tungkol sa naturalized slot. Maraming fans ang nanawagan na posibilidad na maibalik si Jordan Clarkson sa mga susunod na window, lalo na't may mga ulat na patuloy na komunikasyon tungkol sa kanyang availability. Gayunpaman, walang official na confirmation hinggil dito. Sa kabuuan, ipinakita ng Gilas ang resilience at kakayahang makipagsabayan sa isang matatag na programa kahit kulang sa manpower. Ang 3-point loss ay nagsilbing paalala sa mga kailangang ayusin: perimeter efficiency, rebounding control, at depth sa naturalized position, habang patuloy ang paghahanda para sa mas malalaking hamon sa qualifiers. Sa kabuuan, ang 69-66 na pagkatalo ng Gilas kontra sa New Zealand All Blacks sa FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers ay hindi simpleng numero sa standings. Isa itong malinaw na case study kung saan nakita ang strengths and vulnerabilities ng koponan sa isang high-level possession-by-possession battle. Bumaba man sa 2-1 ang record, nanatiling buhay ang kampanya, ngunit may malinaw na adjustments na kailangang gawin. Una, lumutang ang issue ng consistency sa naturalized slot. Ang bihirang off-night ni Justin Brownlee na 4 points ay nagpakita kung gaano kalaki ang epekto kapag natanggal ang pangunahing scoring option ng Gilas. Credit sa defensive scheme ng New Zealand, ngunit sa ganitong antas ng competition, kailangang may secondary creation at mas maagang offensive rhythm para hindi maipit sa late game execution. Dito pumapasok ang discussion ng depth and long-term planning sa naturang posisyon. Ikalawa, ramdam ang kawalan ni Kai Sotto sa interior, hindi lamang sa shot blocking, kundi sa deterrence and rebounding control. Sa third quarter, kung saan nakabuo ng double-digit lead ang All Blacks, naging factor ang second chance points and inside penetration. Ang pagbabalik ni Kai sa mga susunod na window ay maaaring magbigay ng defensive stability at mas balanced na front court rotation. Sa positibong bahagi, ipinakita ng Gilas ang resilience. Nagawang ibalik sa one-possession game ang laban sa fourth quarter sa tulong ng energy ni Dwight Ramos, CJ Perez at ng frontline support. Ibig sabihin, may core na kayang makipagsabayan kahit hindi optimal ang shooting night. Ang ganitong klase ng laro ay mahalaga sa team growth. Tinuturuan ang grupo kung paano mag-adjust sa adversity. Papunta sa laban kontra sa Australian Boomers, malinaw ang focus, mas maagang ball movement, mas maayos na shot selection at mas matatag na rebounding discipline. Ang Gilas ay nanatiling contender sa grupo, ngunit ang margin for error ay manipis. Ang 3-point loss ay paalala na sa international level, bawat possession ay critical at bawat adjustment ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng panalo at pagkatalo. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.